Good morning everyone, sa ating mga kababayan na nakikinig sa anumang dako ng mundo. Narito po tayo muli para pag-usapan ang salita ng Panginoong Diyos. Sa topic po ito ay ating pag-uusapan kung why we need Jesus Christ. So napakagandang tanong po, napakagandang topic po, why we need Jesus Christ. So bakit kailangan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay? So before we go on, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you have given me, Lord, na gamitin mo uli, O Lord God, na maging daluyan ng iyong mga salita. Lord, enlighten us, O Lord God. Lord, empower me, Lord God. Anoint me, Lord Jesus. Use me as a vessel of your words, O Lord God. Use me as a mouthpiece of you, O Lord Jesus. It's not my might, O Lord God, but you alone, O Lord Jesus. Lord, we exalt you, Lord God. We glorify you. We adore you, Lord Jesus. Lord, itinatas namin, Lord, ang gawain ito, Lord God. Para sa iyo lamang, O Lord God. Lord, touch the people. Give us understanding, O Lord God. Open our heart, mind, our ears, O Lord God, upang maunawaan namin ang iyong mga salita. At ito'y magrema sa amin. At ito'y aming maisabuhay. Panginoon, use me, O Lord God, to deliver your words. Father God, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. So, why we need Jesus Christ? In Isaiah 9:6, it says, "For unto us a child was born." Who is the child? It was Jesus Christ. "Unto us a son is given." Who's that son? It is Jesus Christ again. "And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God." It's Jesus Christ, the Mighty God. "The Everlasting Father, the Prince of Peace." So, this verse is a very powerful verse. At ating pong pag-aaralan, hihimayin natin kung ano nga ba ang mga bagay, ang mga ibig sabihin ng salitang ito. Prophet Isaiah in the Old Testament, he prophesied about Jesus Christ, the coming of Jesus Christ. So bago pa man po dumating ang Panginoong Hesus dito sa atin sa lupa upang tayo ay tubusin, na-prophesy na po siya ni Prophet Isaiah na siya ay darating. May darating na tagapagligtas at iyon ay ang Panginoong Diyos na magkakatawang tao, and that was Jesus Christ. So siya po ay nagsasalita sa mga taga-Juda sa Israel. At sinasabi ni Isaiah na ang Juda ay magwawatak-watak. Sila ay kakalat, mapupunta sila sa mga ibang lugar, ibang bayan. Mai-exile sila sa ibang bayan at sila ay magiging alipin. Yun po ang sinasabi ni Prophet Isaiah sa kanyang prophecy. At yun po ay nangyari. Katunayan nga po, di ba, ang mga Israelites ay napunta sa Egypt at sila ay ginawang alipin sa napakahabang panahon. 400 years na ang mga piniling tao ng Panginoong Diyos ay naging alipin. So, ganun po ang nangyari sa kanila. But, ayon din po sa prophecy ni Prophet Isaiah, sinabi niya rin po doon na darating ang panahon na sila ay babalik sa lupang pangako ng Panginoon Diyos para sa kanila. At iyon po ay nangyari din through Moses. Ginamit ng Diyos si Moses para ang tao ng Panginoon Diyos ay maibalik sa lupang pangako ng Panginoong Diyos. At before po yun nangyari, lahat po yun ay na-prophesy ni Prophet Isaiah. Ang sabi niya po dun is, this is about the prophecy of Prophet Isaiah about the coming of Jesus Christ. Before it happened, the prophet is already prophesied the coming of Jesus Christ. And he was talking about the people of Judah, about their defeat. Matatalo sila at sila ay sasakupin ng ibang bayan. Exile, sila ay pupunta sa mga ibang bayan, ibang bansa upang sila ay maging alipin. But they will return, sabi niya po sa prophecy ni Prophet Isaiah. The two prophetic vision of a child would represent the God presence, Jesus Christ,
embody His characteristic to govern His people. Who is His people? We are His people. We are His people. We are the people of God. So, bago pa man nangyari ang lahat, alam na po, wala pa man kabalak-balak na dumating ang Panginoong Diyos sa lupa, alam na po na na-prophesy na ni Prophet Isaiah na mangyayari ang bagay na yun. At ang sabi po, the child was born. Sino ba ang tinutukoy dito na child? At siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay ipinanganak. Alam po nating lahat na ipinanganak po siya through Virgin Mary. So, ibig sabihin, hindi siya ipinanganak dahil mag-asawa si Joseph at si Mary. No. Ipinanganak siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Mary na dalaga ay nabuntis, nagdalang tao sa pamamagitan ng anghel. So, ang sabi po sa Matthew 1:23, verse 21 to 23, she will give birth to a son, and that was Jesus Christ. And you are given him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Tayo po yun, kanyang tao na mga nagkasala. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. At yun na nga po, yung prophet ay si Prophet Isaiah na po yun, yung nag-prophesy sa kanya. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Emmanuel meaning po is God is with us. Kaya tayo po ay maniwala, magtiwala sa Panginoon sapagkat sinabi niya po dito, God is with us. Nasa atin po palagi ang Panginoon. Sinasamahan tayo palagi ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Pero hindi po sa mga gawaing makasalanan o makamundo. Amen po. And Romans 3:23 verse 25, and it says, the Son is given. Si Jesus Christ po uli yun. God was given. Jesus Christ was given unto us para po sa ating mga kasalanan. Because we are all sinners and no one save us but only Jesus Christ. So, dahil po tayo ay nagkasalang lahat, wala pong makakapaglinis sa atin, wala pong makakapag-save sa atin, hindi sa ating mga mabubuting gawa, but only one, only Jesus Christ. Dahil siya po ang daan, siya ang buhay, ang katotohanan, at wala pong makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Kaya po, kung hindi pumunta rito sa lupa, ang Panginoong Diyos upang tayo ay tubusin, tayo po ay nanatiling makasalanan. Wala po tayong kaligtasan sanang natamo. But because of His love sa kanyang mga tao, sa kanyang creations, ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao through Jesus Christ upang tayo ay tubusin, linisin, alisin sa makasalanang mundo. Upang tayo ay maibalik sa dating plano ng Panginoong Diyos para sa atin. Sapagkat sabi niya po sa Romans 3 verse 23 hanggang 25, for all have sinned and fall short to the glory of God. So lahat po tayo nagkasala. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay hindi makasalanan sapagkat hindi ka gumawa ng kahit anuman. No. From the beginning po nang tayo ay pinanganak, nagkasala na tayo. May kasalanan na tayo sapagkat namana natin ang ating kasalanan. Sabi nga po sa Bible din na ang kasalanan ay namamana natin ng 4 hanggang 4 na salinlahi. Patuloy po tayo. And all justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness. Because of His forbearance, He had left the sin committed beforehand unpunished. So, ang Panginoong Hesus po ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo ay linisin through His very own blood. Tumagas ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay malinis, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So, iyon po ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin. So, imagine po na instead na tayo ang magbayad sa ating mga ginawang mga kasalanan, pero
dahil sa pagmamahal ng Panginoong Diyos para sa atin, pinadala niya po ang kanyang anak, ang bugtong na anak, upang tayo ay tubusin sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya po, napaka-bless po natin mga kapatid na imbes na tayo ang magbayad, may iba pong nagbayad para sa atin. Ang sa atin lamang is maniwala, manampalataya, tanggapin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. At tayo po ay mamumuhay kasama niya sa ihinanda niya para sa atin, ang eternal life. Maari pong ang iba sa atin ay hindi natin yan naiisip sa ngayon, sapagkat tayo ay abala sa napakamaraming bagay. Nag-i-enjoy tayo sa ating mga gawain, kung ano man yan, kung ito man ay hindi nakakalugod sa Panginoon Diyos o nakakalugod sa Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, dapat po natin pag-isipan na ang Panginoon Diyos ay isinakripisyo niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na yon, na baka hindi dumating. Kung naaalala nyo po yung nakaraan na ating pinag-usapan is yung isang magnanakaw na napako kasama ng Panginoon Diyos sa krus, na wala siyang ginawa kundi gumawa ng kasalanan sa buong buhay niya. Pero sa parting huli po, tinanggap niya ang Panginoong Diyos. Nagsisi siya ng kanyang mga kasalanan. Pero wag po nating isipin na yung pagkakataon na nangyari sa kanya ay mangyayari din sa atin. Wag mo po nating ilagay sa ating isipan na saka na ako magsisisi pag matanda na ako, saka na ako magsisisi pag malapit na ako mamatay. Mag-enjoy muna ako ngayon sa kasalanan ng mundo, nagpapasarap sa buhay. Hindi po dapat ganun, kasi hindi po natin hawak ang mga pangyayari sa atin. Hindi po natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Baka hindi dumating yung pagkakataon yun para sa atin. Kaya ito po ang tamang panahon, ang tamang pagkakataon upang tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay at mamuhay ng naayon sa kalooban niya. Amen po. Ang sabi po sa Mark 33 verse 34, "We are going to Jerusalem. He said, the Son of Man will be delivered over the chief priests and the teacher of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit on him, flog him, and kill him. 3 days later, he will rise." So ito po yung time na itutuparin na ng Panginoon ang nasusulat. Ito yung time na siya ay pupunta na sa Jerusalem, even though na alam niya na pang pagpunta niya ron ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa ating pong mga tao, sa ating circular na buhay, even ang kanyang mga apostles during that time ay pinipigilan siya na pumunta sa Jerusalem dahil siya mismo, sinabi niya, ang anak ng tao ay ibibigay, parurusahan, hahamakin, at papatayin. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi noon. Ibig sabihin po, alam niya po ang mangyayari sa kanya sa pagpunta niya sa Jerusalem. Kaya nga po nang marinig yun ng kanyang mga apostol, sinabi po, huwag ka nang pumunta. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi. Kailangan niyang matupad. Kailangan niyang tuparin kung ano ang nasusulat, sapagkat yun po ang katuparan ng kanyang misyon. Ang mapagtagumpayan, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yun po ang katagumpayan ng kanyang misyon. Doon tayo mapapalaya. Doon tayo maliligtas sa pamamagitan ng iyon. Ngunit, ang Panginoon po ay hindi nananatiling patay, sapagkat sinabi niya rin na pagkalipas ng 3 araw, siya ay mabubuhay muli at aakyat sa langit. At lahat po ng sinabi ng Panginoon Diyos ay totoo, sapagkat siya po ay Diyos, alam niya po lahat. At pagkalipas nga po ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Kinatagpo niyang muli ang kanyang mga apostol. At ang iba ay hindi naniwala, sapagkat
kulang sila sa pananampalataya. Sa atin po kaya mga kapatid. Ngayon ang Panginoong Diyos ay hindi natin nakikita. Tayo po ba ay naniniwala sa Kanya? O naniniwala lamang sa salita? Marami po sa atin na ang sabi natin naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, ngunit hindi ito nakikita sa ating mga gawa. Mga kapatid, ang paniniwala po sa Panginoong Diyos ay nasa puso natin. Sabi nga ng Panginoon Diyos, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi siya nakikita. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon Diyos po ay sapat na ang kanyang mga ginawa upang ating paniwalaan na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nandyan, nag-aantay sa atin, kumakatok sa atin. Mga kapatid, nasa sayo na yon. Kung pagbubuksan mo, napakatagal na po ng Panginoon na kumakatok sa ating mga puso. Ngunit hindi natin pinagbubuksan sapagkat tayo ay abala sa maraming bagay. Dapat po mag-isip-isip tayo mga kapatid. Napakasalimuot na po ng mundo. Pasama ng pasama ang mundo. Dapat makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sapagkat habang pasama ng pasama ang kalagayan ng mundo ay doon nagliliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang nangyayari sa atin ngayon na itong pandemic na ito, alam natin na ang bawat isa sa atin ay may takot. Natatakot tayo na harapin ang kamatayan na baka isang araw tayo ay tamaan ng sakit na yan. Pero mga kapatid, kapag ang Panginoong Diyos ay sumasayo, nasa puso mo, ipinamumuhay mo ang Panginoong Diyos, hindi ka kailangan matakot sapagkat alam mo na ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Kung alam mo na ang Panginoong Diyos ay nasa iyo sapagkat ang kamatayan mo ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, ay doon ay makakapiling mo ang ating Diyos na lumikha sa atin. Isipin mo po, kapag nandun ka na, natanggap mo na ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon Diyos, wala nang paghihirap. Kaya po bakit mo katatakutan ang kamatayan kung iyon ang magiging kapalit? Ngunit, natatakot po tayo sapagkat hindi natin alam kung ano ang ating pupuntahan pagkatapos ng ating buhay. Kaya dapat po nating isipin, dapat po nating alamin nang dahil po sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ng Panginoong Diyos ay nagkaroon ako ng kaligtasan. Samantalahin po natin, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, napapanahon na ang Diyos naman ang pagbigyan natin sa ating mga buhay. Kaya po ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa 40 taon ng aking buhay na hindi ko nakilala ang Panginoon Diyos. At ngayon po, hindi pa huli ang lahat. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata na may Diyos na buhay na nagmamahal sa atin. Kaya po mga kapatid, huwag na nating antayin pa na ang mga bagay na masasama ay dumating sa ating buhay upang doon lang tayo tumawag sa Kanya. Dapat po pag-isipan natin yan. At sabi niya po doon, Jesus is a wonderful counselor. Jesus was prophesied by Prophet Isaiah as a Messiah. Messiah po, siya po yung tagapagligtas. Alam po ni Prophet Isaiah na siya ay darating at magliligtas sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Ngunit, alam din po nating lahat na siya ay tinakwil ng bansang Israel. Hindi siya tinanggap sapagkat hinusgahan siya base sa nakikita lamang nila na ang sabi nila, siya ay anak lamang ng isang kalpintero. Paano siya magiging Diyos at tagapagligtas ng lahat? Minsan po ganun tayo
Nakitingin tayo sa mga bagay na nakikita lamang ng ating mata. Pero hindi natin nakikita ang mga bagay na gawa ng Panginoong Diyos. Hindi po natin yun mauunawaan kung hindi natin kung wala sa atin ang Panginoon. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magbubukas sa ating mga puso at isipan upang unawain ang mga bagay na makalangit. Katulad po ng Biblia, hindi natin ito mauunawaan ng ganun-ganun na lamang. Maaring tayo ay nakapag-aral, maaring tayo ay magaling bumasa at umintindi. Maaari nating unawain ang Biblia sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling karunungan, pero hindi po ganun eh. Ang sabi nga po ng Panginoon, huwag kang manangan sa iyong sariling kaalaman at kakayanan, bagkus sa Panginoon lamang. Iyon po, maaring maintindihan natin yung mga bagay-bagay na yun based sa ating karunungan, pero hindi po ganun kasimple yun. Kailangan natin ang banal na Espiritu at ang karunungan na nanggagaling sa Panginoong Diyos upang maintindihan natin na mas malalim ang mga bagay-bagay po. At makukuha lamang po natin yun, mapapasa atin lamang yun, at iyon po ay ipagkakalob ng Panginoong Diyos kung ang Panginoong Diyos ay sumasa atin. Amen po. He was given the name Wonderful Counselor because was no other like Him. Ibinigay po sa kanya yung Wonderful Counselor, the name above all names. Kasi po, Jesus' name is name above all names. The powerful name. Sabi nga po sa Bible, anything, everything na gagawin mo, banggitin mo ang Panginoong Diyos. In the name of Jesus, and decree, by faith, mangyayari po yun. Believe. Kasi sabi niya po sa kanyang salita, whatever you need in prayer, through my name, hingin mo at ipagkakalob sa iyo ng Ama. Kung ang Panginoon po ang nagsabi nun, bakit kailangan mong pagdudahan? Ba't hindi mo paniwalaan? Ang nangyayari po kasi sa atin, nagpe-pray tayo, Lord, ganito, ganyan. Then after ng prayer natin, nandyan na naman, nagda-doubt naman tayo. Nagdasal ka pa. Tumawag ka pa sa Panginoon, hindi ka naman pala naniniwala sa Kanya. Kaya nga po, when we pray, decree, by faith, ibibigay yan ng Panginoon. Pero wag mo pong taningan ng Diyos na kapag nag-pray ka ngayon, Lord, ibigay mo to sa akin. Bukas, kailangan meron na ako bukas. Hindi po ganun yun. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang magplano para sa buhay mo. Ang gagawin mo lang is mag-pray. Ideklara mo sa Panginoon na ito ang kailangan mo. Dahil ang Diyos po, alam niya ang mga kailangan natin. Hindi man natin ito banggitin. Alam niya, bago ka pa man manalangin, alam niya. At alam din niya kung ito'y makakabuti sa iyo o hindi. Sapagkat hindi po niya yan ibibigay sa iyo kung alam niya na ito ay makakasama lamang sa iyo. Iyon po kasi minsan naging problema natin kapag nag-pray tayo. Gusto natin may certain time na makukuha natin yung pinag-pray natin, na marireceive natin. Hindi po ganun. At kapag hindi natin nakuha sa time na itinakda natin, ayaw na natin kay Lord. Galit na tayo sa Kanya. Nagtatampo na tayo sa Kanya. Hindi po ganun yun. Hayaan mo na ang Panginoong Diyos ang kumilos sa buhay mo. Sabi nga kung ano man ang sitwasyon mo, maganda man o pangit, praise the Lord. Purihin mo ang Diyos. Sapagkat, mga kapatid, hindi ikaw ang masusunod. Ang Diyos dapat ang masusunod sa buhay mo, hindi ikaw. Amen po? The Son is given. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So napaka-powerful po ng salita ng Diyos na yan. Na ang kaisa-isa niyang anak, which is si Jesus Christ, ibinigay niya para sa atin. Ang gagawin lang natin is tanggapin siya, maniwala tayo. At ang kaligtasan ay sinigurado niya para sa atin, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Imagine mo po yun. Nakakasiguro po tayo ng kaligtasan kung tinanggap natin ang Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ikaw, tanungin mo sa sarili mo, maaring kilala mo ang Panginoong Diyos. Maaring kilala mo si Jesucristo. Pero ang tanong, tinanggap mo ba siya ng buo sa puso mo? Tinanggap mo ba siya ng may pagmamahal sa puso mo? May pananampalataya sa Kanya? Kasi kapag sinabi nating tinanggap natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay, dapat nakikita yun sa buhay natin. At dapat tayo ay nabubuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Sapagkat kapag tinanggap natin ang Panginoong Diyos, hindi mo na pag-aari ang buhay mo. Ang Diyos na ang susundin mo, hindi na ang sarili mo. Kung noon gusto ko ng ganito, magliwaliw. Pero alam mo na iyon ay hindi makakalugod sa Panginoong Diyos sapagkat sa paggagawin mong yun, ikaw ay magkakasala. Masasaktan mo ang Panginoong Diyos. Ngunit, kung iyon ay susundin mo pa rin, ibig sabihin kapatid, hindi mo sinunod, hindi mo tinanggap ang Panginoong Diyos sapagkat hindi mo kayang ipamuhay siya sa buhay mo. Nakukuha po natin, naiintindihan po natin. Marami sa atin na Kristiyano tumanggap sa Panginoon, ngunit sa salita lamang, ngunit hindi sa puso.